Magandang umaga mga idol at this is DJL Sports TV at ating pag-uusapan ngayon yung ito yung Inoue mapapahiya dito dahil kay Cuadrolas Casimero. So ano ba ibig sabihin yun mga idol? Mapapahiya si Naoya Inoue dahil kay Champ Casimero. So kung sino po makasagot yan mga idol, mukhang talagang malupit ang iyong IQ, no? Bakit kamo? Bakit po mapapahiya si Inoue dito kay Champ Casimero? Dahil kay Champ Casimero mapapahiya po si Inoue, no? Mismo sa kanilang sariling bansa, mapapahiya talaga si Inoue. So please comments down below mga idol kung ano yung mga komento, kung ano yung mga ideya kung bakit nagkaroon po tayo ng title nito na mapapahiya si Inoue dahil kay Cuadrolas Casimero. Siguro mapaisip nyo bakit ganun yung title ni DJL na mapapahiya si Inoue dahil kay Cuadrolas Casimero. So interesting at paunahan tayo ng kung ano ba ang inyong mga sagot kasi alam ko mas talagang napaka malawak ang inyong ideya mga idol, mga opinion nyo. Lahat po dito mga opinion, wala po problema mga idol Casimero versus Inoue sa December in the making. Inoue was looking for bigger fights and bigger money. Casimero is right one. Yon. Sabi ni Idol Orlando Dante. Ganito kasi yung mga idol. Bakit po nagkakaroon ako ng ganito yung title ko na mapapahiya si Inoue dahil kay Casimero. So ito po yung mga idol. Sa katagal-tagal po kasing hidwaan, kumbaga sa katagal-tagal lang hype nila mula nung 2020 at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaroon ng closure silang dalawa. Mula nung 2020 po mga idol, dahil po sa COVID ay hindi natuloy yung kanilang laban, no? Kung saan mga idol kakatapos lang ng laban dito kay Sulani Titi, itong si Champ Casimero, at nakuha niya ang pagiging 3 Division World Champion sa WBO sa bantamweight. So malinaw po yung mga idol. At nakaitakda po ang kanilang laban, I think Abril yun ng 2020. No? Malinaw po yun at sa Las Vegas mangyayari yon. So hindi natuloy sapagkat nagkaroon po ng coronavirus. Animal na coronavirus na yun No? Hindi natuloy dahil po mga idol nagkaroon po ng coronavirus na yun, yung COVID-19 na sinasabi natin. So given yun, okay, nagkaroon po sila ng pag-uusap na magkaroon sana ng nag-request sila na magkaroon ng reschedule, no? Reschedule sila. Pero ang sagot po ni Bob Arum, no, kung ma-recall niyo po, wala daw visa itong si Inoue papuntang Vegas. Kasi marami na pong kondisyones si Bob Arum na kakaltasan si Casimero ng ganito, additional kaltas, ganito. So, sabi naman ni Sean Gibbons, Mr. Sean Gibbons na papuntahin mo muna yung alaga mo dito, yung si Inoue sa Las Vegas. Tapos, yun ang pag-usapan nila. So, ang rason ni Bob Arum wala daw visa itong si Naoya Inoue para maglaban sila sa reschedule kumbaga. Marami nagsasabi na hindi rin maganda kung maglaban sila, wala ding kung sa babo lang, hindi maganda. Given yun, okay, palagay natin okay yun, sige, bigyan natin benefit of the doubt na pinagbigyan na hindi mangyayari yung laban kasi wala din taong manonood. Then ang ginawa ng kampo ni Cuadrolas, siyempre medyo matagal po sila nag-aantay sa US. No, sa mga nakakaalam po yun, alam niyo po ito. Kasi para malaman po natin kung bakit nagkakaroon ng ganun. So sa tagal po mga idol, siguro umabot ng 8 months or 9 months, nag-stay sila, nag-aantay sila ng wala. So lumaban na sila. Siyempre, para hindi masayang yung training nila sa US. No? Lumaban sila kay, kumbaga nag-voluntary dito kay Doc Maika, yung taga-Ghana. Undefeated. So yung gigil ni Champ, yung frustration ni Champ, yung galit ni Champ napunta kay Doc Maika. So
Sa awa naman, si Doc Maika ay umabot na lang 3 rounds. No? Siguro mga idol, ang reason doon, marami nagsasabi at isa rin ako sa mga nag-analyze ko na siguro nagkaroon po ng takot, no? Nagkaroon po ng takot itong si Bob Arum o si Inoue, no? Na ang nakalaban ni Champ Casimero sa pagiging world champion, si Sulani Titi, na avid fighter din, no? Isa sa mga hindi rin basta-basta na world champion. Pero 3 rounds lamang. Hanggang tinalo rin ni Cuadro-Las Casimero itong si Doc Maika. At nakita nila na 3 round pa rin. So, lumaban din si Inoue dito kay Jason Moloney na alaga din ni Bob Arum. So, okay. Okay na yun sila. So, inano kaagad ni Champ Casimero. Inano naman uli. Kinukul out naman niya uli. You're a monster? No? Kinukul out na naman niya uli. You are no monster. You are Pero ayaw pa ring lumaban. Chinese. Diba? Ayaw pa ring lumaban. So anong reason? Anong reason bakit ayaw lumaban? No, ayaw lumaban. So nagkakaroon po tayo ng doubt na baka talagang takot na takot dito kay Cuadro-Alas. Hanggang mayroon nang nasabi si Cham na talagang Japanese turtle ka. No, hindi ka lumalaban sa akin. Pareho naman silang champion sa division nila. Si Inoue, champion siya sa IBF. Si Cuadro-Las Casimero naman ay champion po sa WBO. So malinaw po yung mga idol, pwede silang mag-unified. Kaso lang, ayaw. So anong dahilan? Hanggang nagkaroon na ng trust talk si Champ Casimero dahil nga nandun na yung imagine mo, mag-aantay ka ba ng ilang buwan pero ayaw lumaban, di ba? So, ganun pa man mga idol, lumaban uli si Champ dito kay Rigondox at kasamang palad si Rigondox hindi po naging boxer nung time na yun. Naging runner si Rigondox pero ayaw pa ring lumaban si Inoue. Ang sabi nga niya ay kung lalabanan daw si Casimero, wag na lang daw. Aakyat na lang daw siya ng 122. No? Aakyat na lang daw siya ng 122. No? Aakyat na lang daw siya ng 122. Ayaw niyang labanan si Cuadro-Las Casimero. Ayaw niyang mag-unified. Pero lumaban siya kay Champ Donaire. No? Si Donaire din lumaban kay Champ Casimero. Then, hanggang, kasi ayaw, hindi na daw niya kailangan yung unification bout sa WBO kay Champ Casimero. Pero, noong napunta yung belt ni Casimero kay Butler, mabilis pa sa last 4 itong si Naoya Inoue na nakipag-negotiate at nakipag-undisputed anak ng tinulang pusang gala, no? Anak ng tinulang no? Ibigyan natin ng background to, anak ng tinulang Diba? Ito yun. Ha? Diba? Mabilis pa sa alas 4. Diba? Mabilis pa sa alas 4. Nakipag-undisputed dito kay Butler. Tapos sasabihin niya na kapag kasi Casimero lang daw ang kanyang makakalaban, wag na lang daw aakyat na lang ito sa super bantamweight, no? Ni-recall lang natin mga idol para malaman natin kung saan ba talaga nanggaling yung ganung na siyempre, di ba? So, yun, nag-undisputed sila. Siyempre, maraming nagsasabi na peak yung pagiging undisputed ni Inoue kasi nga hindi naman champion talaga si Butler, no? Junior Lombre, shout out sa dyan. So, nandun po yung mga idol na hanggang ngayon umaakyat na po sila. Maraming nagsasabi bakit daw si Inoue ay nakakalaban agad sa championship. Bakit daw si Inoue nakakalaban sa championship, si Cuadro-Las Casimero hindi? Ganito po yun mga idol, no? Limas-limasin po natin. Si Inoue kasi nagiging undisputed.
So, pinagbigyan siya, siyempre, alam mo naman, si Arom, siya pong tatay po talaga ng boxing industry. So, pinagbigyan na magiging super champion. Hindi na po siya dadaan sa interim. No? Hindi na po siya dadaan sa interim. Dumiretso po siya lumaban sa mga champion. At nang nagbigay nito ang WBO at WBC. No? Yun po mga idol. Kaya po nag-champion itong si Inoue na lumaban kay Fortune. Pero hindi po basta-basta na lumaban lang siya without po offer na malaki. Imagine nyo yung offer na po yung mga idol, umabot po ng 8 million US dollar pero hahatiin nila yon. So malaki. Malaki talaga. Malaki talaga. Malaki talaga. Kaya si Cuadras Casimero naman, alam nyo naman na nung umakyat siya ng 122, walang-wala talaga. Ang kanyang bit-bit lang ay bayag. Nagsimula po siya sa zero. Umakyat siya ng 122. Dala-dala niya. No? Isang taon hindi nakalaban pero dala-dala niya. Ngayon, napagbigyan po siyang lumaban dito sa isang Hapon na si Akaho ng promoter ay ang TVP. So, kapag namanalo daw si Casimero, pipirma siya ng kontrata ng 2 laban sa isang taon. So, yun po mga idol. Hanggang nagkaroon po ng laban siya kay Pilipos. So, 2 laban na po si Cuadras Casimero. Sariling sikap, yun po ang maganda. Sariling sikap. Nagsimula po si Cham Casimero nang wala na talaga. No? Kasi tinanggal yung belt sa bantamweight. Kung umakyat siya, bayag lang talaga ang dalang-dala ni Cuadras Casimero. Isang taon pang hindi nakalaban. Maraming nagsasabi na kinalawang na itong si Cuadro Alas. Matanda na. Ano ba yung matanda sa inyo? 34 years old, matanda pa yan. Diba? Yun ang masakit ng katotohanan. Ngayon mga idol, hindi po natin pwedeng i-compare itong si Inoue at si Casimero sa kanilang kalagayan dahil po natanggalan po ng belt si Cuadro Alas. Pero, pag sinabi mong i-compare mo yung lakas nilang dalawa, ay hindi po masasabi nyo na malakas si Inoue. Malakas si Cuadro Alas. Pareho silang malakas. Kung baga, ito yung dalawa na pag maglaban ito talaga, para mga hybrid to no? Pautakan. May magsasabi na malamya ang kilos ni Cham Casimero. That is technique. Taktika. Strategy. Kung paano niya huhulihin. No? Parang leon ba? Na parang palamya-lamya yung leon. Pero pag umatake, ay sigurado, iihi ka talaga ng dugo. Si Pilipos, naniwala ako sa hindi mga idol, yung si Pilipos, ihi ng dugo. Oo, ihi ng dugo yun. Pagkatapos ng laban. Kaya nga yung mga idol, bakit natin masasabi na mapapahiya si Naoya Inoue? Tandaan natin mga idol, si Cuadro Alas Casimero, ngayong laban niya sa Oktubre, kung totoo na ito si Ugoni ang kanya makalaban, itong former world champion dito sa Super Bantamweight sa IBF way back 2016. Kapag ito ay matalo ni Cuadras Casimero at matikio o KO, whatever, talaga mga idol, dyan po na mangyayari na manggigil talaga masyado ang mga Japan, yung mga boxing fans dyan sa Japan. No? Dahil ang bukang bibig nila mga idol, itong si Cuadro Alas Casimero na makakalaban ni Naoya Inoue. Sa totoo mga idol, ang dami pong basher si Inoue. Hindi lang sa atin kundi sa kanilang lugar. Dahil po, hindi nga daw nilabanan si Casimero. Si tawag dito, etong si Tapalis, pinagtawanan po ng 3 hapon. 3 hapon, 2 ba yun? Dahil po ay anong gagawin daw ni Tapalis kapag maglaban sila ni Naoya Inoue. No? Ganun po. Kasi ang mga boxing fans sa Japan, mga kung panoorin nyo, halos ang bunganga nila Casimero. Diba? Ngayon, bakit natin mapapahiya itong si Naoya Inoue? Kung sakali, no? Kung sakali ito na
manalo si Cuadras Casimero dito sa Hapon at magiging mandatory challenger sa dito kay Inoue dito sa WBO at uutusan ng WBO na talagang depensahan ni Inoue dito kay Cuadras Casimero. Pag ayaw niyang lumaban o ayaw ipalaban ng kanyang promoter na si Bob Arum, ang mangyayari po yan mga idol, sa totoo lang po, kahihiyan po ni Naoya Inoue. Dahil po, sila mismo ang nagsabi na lalabanan nila si Casimero or si Neri. Pero alam naman natin si Neri hindi makakalaban sa Japan. Kasi si Neri, ano ba yan? Ban for life yan si Neri sa bansang Japan. Ngayon, dahil po sa binitawan nilang salita na gusto nilang makalaban si Casimero after nilang makuha ang pagiging undisputed dito kay Marlon Tapales, ayaw nilang labanan si Casimero kasi aakyat sila ng 126. Kalabanin nila si Robici Ramirez ng WBO Super yung featherweight champion. So mapapahiya po. Talagang aanuhin siya na, uy, sinungaling pala kayo. So, although nagkaroon po siya ng undisputed, pero kahihiyan po yun sa kanya. Kahihiyan po yun. At hindi matanggap-tanggap ng yun. Yun ang isa sa mga naging undisputed ka, magaling ka sa magaling. Pero, mayroon kang iniiwasan. Quireno, Salacona, Miguel of Shoutout. Yun po yung mga idol na bakit tayo nagkakaroon na, bakit mapapahiya? Bakit sino ba yun si Sam Casimero? Guys, si Sam Casimero ang isa sa mga pinakamalakas dito sa Super Bantamweight, sa Bantamweight. Bantamweight at saka Super Bantamweight, wala pong iba dyan. Palagay natin tatlo. Itong si Neri. Oo, pero alam naman natin, natakot itong si Neri dito kay Cuadras Casimero. Ganun po yun. No? Yes, Marcelo Miranda, mapapahiya talaga. Guys, sa totoo, hindi ko sinasabing this is my own opinion. This is my kasi kung ayaw nilang labanan si Cuadras after ng Tapales nilang undisputed, mapapahiya talaga sila. Mismong Baluarte. Mismo. Kung napahiya man si Akaho dahil parang sumurrender siya o nag-ala Korean drama siya, hindi eh. Mas malaking kahiyan ang kay Naoya Inoue. Dahil sa ngayon po mga idol, si Casimero talaga ay siya po talaga ang bukang bibig ng mga Hapon na makakalaban ni Naoya Inoue. Gusto nila.